Halos 70 na ang gasolina ngayon pero ang masakit, hindi lang ito presyo sa pump. Ito ay direktang bawas sa sahod mo bawat buwan. At ang problema, maraming Pilipino nagrereklamo sa mahal na gasolina. Pero hindi nila alam kung magkano talaga ang nawawala sa budget nila. Sa video na ito, kakalkulahin natin ang totoong math ng 70 pesos na gasolina sa Pilipinas ngayong 2026. Malalaman mo magkano ang nawawala sa sahod mo buwan-buwan. Paano ito nakakaapekto sa household budget at 5 paraan para mabawasan ang gasto sa gasolina. Kapag nakita mo ang math, baka mabigla ka kung gaano kalaki ang kinakain nito sa sweldo mo. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Gumawa tayo ng isang simpleng halimbawa para mas maintindihan natin kung gaano kalaki ang nagagastos sa gasolina buwan-buwan. Hindi ito extreme scenario. Ito ang typical na sitwasyon ng maraming driver sa Pilipinas. Sabihin natin ang trabaho mo ay medyo malayo sa bahay. Halimbawa, 20 km ang biyahe mo, papasok sa trabaho araw-araw. 20 km naman ang biyahe pauwi. Ibig sabihin, sa loob ng isang araw, ang tinatakbo ng sasakyan mo ay 40 km per day. Ngayon tingnan natin kung ano ang nangyayari sa loob ng isang buwan. Kung pumapasok ka sa trabaho ng 22 working days bawat buwan, nakaraniwan sa karamihan ng empleyado. Ganito ang magiging computation. 40 kilometers times 22 days. Ibig sabihin, 880 kilometers ang tinatakbo ng sasakyan mo buwan-buwan. At tandaan mo, biyahe pa lang ito papasok sa trabaho. Hindi pa kasama dito ang grocery runs, weekend lakad, hatid sundo sa pamilya o biglaang errands. Pero para maging conservative ang example natin, 880 kilometers muna ang gagamitin nating estimate. Ngayon gamitin natin ang average fuel efficiency ng maraming kotse sa Pilipinas. Maraming compact cars at sedans ang nasa paligid ng 10 kilometers per liter. May mas matipid, may mas malakas na gasolina, pero ito ang safe average. Kung ganito ang efficiency ng kotse mo, ang susunod nating tanong, ilang litro ng gasolina ang kailangan para sa 880 kilometers? Simple lang ang math. 880 kilometers divided by 10 kilometers per liter. Ang sagot, 88 liters ng gasolina bawat buwan. Ngayon, ipasok natin ang presyo ng gasolina ngayon. Kung ang presyo ay nasa paligid ng 70 pesos per liter, ganito ang magiging monthly fuel cost mo. 88 liters times 70 pesos, ang lalabas ay 6,160 pesos. Ibig sabihin, mahigit 6,000 piso bawat buwan ang napupunta sa gasolina pa lang. At tandaan mo, gasolina pa lang to. Hindi pa kasama dito ang parking, toll fees, maintenance, oil change, gulong, at iba pang gasto sa sasakyan. Ngayon, isipin natin ito sa konteksto ng sahod. Kung ang buwanang kita mo ay nasa paligid ng 30,000 pesos per month, ang 6,160 na gasolina ay malaking bahagi na agad ng budget mo. Sa madaling salita, malaking porsyento ng iyong pinaghirapan na sahod ang diretsyong napupunta sa tangke ng kotse mo buwan-buwan. At dito mo marirealize ang isang bagay. Minsan, hindi natin napapansin kung gaano kalaki ang nagagasto sa gasolina dahil pakonti-konti lang ang pagbili natin sa gas station. Pero kapag pinagsama-sama mo sa loob ng isang buwan, malaki na pala ang nawawala sa sahod mo. Ngayon tingnan naman natin kung paano talagang ginagamit ang sahod sa isang typical na household budget. Hindi ito exaggerated example. Ito ang karaniwang sitwasyon ng maraming Pilipinong empleyado. Sabihin natin ang buwan ng sahod mo ay 30,000 pesos. Hindi ito sobrang taas na sahod. Pero para sa maraming workers sa Pilipinas, ito na ang isang medyo stable na income. Ngayon hatiin natin ang sahod na ito sa mga karaniwang gastusin sa loob ng isang buwan.
Ganito kadalas ang nangyayari. Breakdown ng budget. Rent o share sa bahay, 9,000 pesos. Kung nagre-rent ka ng maliit na apartment, studio, o nakikishare sa condo o boarding house, madalas nasa 8,000 hanggang 10,000 ang monthly cost. Pero sa example natin, ilagay natin sa 9,000 pesos. Food, 9,000 pesos. Isa ito sa pinakamalaking bahagi ng budget. Kasama na dito ang groceries, lunch sa trabaho, paminsan-minsang pagkain sa labas, at ilang delivery kapag napagod ka magluto. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng pagkain sa loob ng isang buwan, madali itong umabot ng 9,000 pesos o minsan higit pa. Transport or gasolina, 6,000 pesos. Ito ang nakita natin kanina sa computation. Kung nagmamaneho ka papasok sa trabaho araw-araw, ang gasolina mo ay maaaring umabot sa paligid ng 6,000 pesos kada buwan. At tandaan mo, gasolina pa lang ito. Hindi pa kasama dito ang parking, toll, maintenance, oil change. Bills, 3,000 pesos. Kasama dito ang mga regular na bayarin tulad ng kuryente, tubig, internet, mobile load o data. Kapag pinagsama-sama mo ang mga ito, madalas umaabot ng 3,000 o higit pa bawat buwan. Miscellaneous, 3,000 pesos. Ito naman ang mga gastusin na hindi mo inaasahan sa araw-araw. Halimbawa, gamot, small emergencies, repair sa bahay, family contribution, o simpleng luho paminsan-minsan. Ito ang buffer ng budget, pero kadalasan ito rin ang unang nauubos. Ngayon, kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng ito, rent 9,000, food 9,000, transport 6,000, bills 3,000, miscellaneous 3,000, ang total 30,000 pesos. Eksaktong-eksakto lang. Walang natitirang ipon, walang emergency fund, walang investment. Ngayon, mapapansin mo agad ang isang malaking problema sa budget na ito. Sa sahod na 30,000 pesos, ang 6,000 na pupunta sa gasolina ay halos 20% ng iyong buwan ng income. Ibig sabihin, halos isang araw sa bawat linggo na pinagtatrabuhan mo ay napupunta lang sa gasolina. At kapag tumaas pa ang presyo ng gasolina, ito ang isa sa mga unang gastos na lumalaki at sumisira sa household budget. Hindi mo pwedeng tanggalin ang rent. Hindi mo pwede bawasan masyado ang pagkain. Kaya kadalasan ang nangyayari ay napipilitang mag-adjust ang buong budget ng pamilya. At dito nagsisimula ang pakiramdam na maraming Pilipino ang nararanasan ngayon. Kahit nagtatrabaho ka buong buwan, parang walang natitira sa sweldo. At kapag ganito ang nangyayari buwan-buwan, hindi nakakapagtaka kung bakit maraming tao, ang pakiramdam nila ay bakit parang laging kulang ang pera. 5 ways to reduce gas spending. Kung hindi mo makontrol ang presyo ng gasolina, ang isang bagay na pwede mong kontrolin ay kung gaano karami ang kinukonsumo ng sasakyan mo. Hindi natin kayang pababain ang presyo sa gas station, pero kaya natin bawasan kung gaano kadalas tayo nagpapagas. At sa maraming kaso, may mga simpleng habits sa pagmamaneho na hindi napapansin ng driver. Pero malaking epekto ito sa fuel consumption. Narito ang 5 practical na paraan para mabawasan ang gasto sa gasolina. Una, drive smoothly. Isa sa pinakamalaking dahilan ng mataas na fuel consumption ay ang agresibong pagmamaneho. Kapag madalas kang biglang umarangkada, biglang nagpreno, mabilis ang acceleration, mas maraming gasolina ang kinakain ng makina. Ang mas efficient na paraan ay smooth driving. Unti-unting mag-accelerate, mag-maintain ng steady speed kung possible. Kapag mas smooth ang driving style mo, mas kaunti ang fuel na ginagamit ng sasakyan. Pangalawa, maintain proper tire pressure. Maraming driver ang hindi napapansin ang tire pressure. Kapag kulang ang hangin ng gulong, mas mahirap umandar ang sasakyan. Ibig sabihin, mas maraming energy at mas maraming gasolina ang kailangan para gumalaw ang kotse. Ang simpleng pag-check ng tire pressure
kahit isang beses sa isang buwan ay makakatulong para mapanatiling efficient ang fuel consumption. Pangatlo, combine errands. Isa pang karaniwang dahilan ng mataas na fuel usage ay ang maraming hiwa-hiwalay na biyahe. Halimbawa, hiwalay na trip para sa grocery, hiwalay na trip para sa pharmacy, hiwalay na trip para sa bangko. Sa halip, mas makakatipid kung pagsasamahin ng mga lakad sa iisang biyahe. Halimbawa, grocery to pharmacy to bank. Sa isang route lang, mas kaunting biyahe, mas kaunting gasolina ang magagamit. Pang-apat, avoid heavy traffic routes. Ang stop-and-go traffic ang isa sa pinakamalakas kumain ng gasolina. Kapag paulit-ulit kang humihinto, umaandar, nagpepreno, nag-accelerate, mas maraming fuel ang ginagamit kumpara sa steady driving. Kung may option kang dumaan sa mas mahabang ruta pero tuloy-tuloy ang takbo, minsan mas matipid pa yon sa gasolina. Kaya mahalaga rin ang paggamit ng navigation apps na nagpapakita ng traffic conditions. Panlima, reduce unnecessary weight. Isa pang factor na hindi napapansin ng maraming driver ay ang bigat ng sasakyan. Kapag maraming unnecessary items sa trunk tulad ng mabibigat na tools, lumang gamit, o kung minsan may mga bagay na hindi na kailangan, nadadagdagan ng timbang ng kotse. At kapag mas mabigat ang sasakyan, mas maraming fuel ang kailangan para paandarin ito. Kaya magandang habit din na linisan paminsan-minsan ang laman ng sasakyan. Mas magaan ang kotse, mas efficient ang fuel consumption. Sa unang tingin, maaaring mukhang maliit lang ang bawat adjustment na ito. Pero kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng habits na ito, maaari kang makatipid ng 10% hanggang 20% sa gasolina. At kung ang monthly gas expense mo ay nasa paligid ng 6,000 pesos, ang 10% hanggang 20% na savings ay maaaring umabot sa 600 hanggang 1,200 pesos na tipid buwan-buwan. Sa loob ng isang taon, maaari itong maging libu-libong piso na matitipid sa budget mo. At minsan, ang ganitong maliit na pagbabago sa habits ang may pinakamalaking epekto sa pangmatagalang gastos sa sasakyan. Ngayon, tingnan natin ang isang mahalagang tanong. Mas mura ba talaga ang mag-drive kaysa mag-commute? Kung 6,000 pesos ang monthly gasolina mo at idagdag pa natin parking, maintenance, depreciation ng sasakyan, ang totoong cost ng pagmamaneho ay maaring umabot ng 8,000 hanggang 10,000 pesos bawat buwan. Sa ilang sitwasyon, mas mura pa ang public transport o carpooling. Hindi big sabihin nito na mali ang magkaroon ng sasakyan. Pero mahalagang alam mo ang totoong math. Dahil kapag hindi mo ito kinumpute, tahimik na kakain ng gasolina ang budget mo buwan-buwan. Sa panahon na 70 pesos na ang gasolina, ang pinakamahalagang skill ay hindi lang kumita ng pera, kundi marunong mag-manage ng gastos.